Hoy! Okay. Magandang araw mga pare, ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. At ang pag-uusapan natin ngayon, syempre walang katapusang impeachment. At ito mga pare, medyo nagkakainitan na nga itong si Escudero at Romualdez. Hindi naman sila nagsasagutan, pero syempre mga aso ni Romualdez ang tahol ng tahol dyan. At hindi ko alam dito sa mga... Siyempre may mga pinag-aralan naman yung mga yan at sigurado tayong mas matatalino yung mga yan at mas matatalino yung mga yan kaysa sa atin. Pero dahil nga sa pamumulitika o dahil sa ambisyon nila o dahil sa gusto nilang mangyari, parang hindi nila alam yung mga dapat nilang malaman. Katulad ng nasa Constitution nga daw yan na pag nagpalit na ng from 19 Congress at magpapalit na sa 28 Congress, hindi na pwedeng idiretso yung masasabi natin na itawid yung impeachment na yan sa 28 Congress. Hindi nila alam yan. Siguro alam nila pero hindi nila ina-accept, gano'n. At by the way, kamusta kayong lahat? Huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa aking YouTube channel, Paring RJ TV, at sa aking Facebook page na Paring RJ, okay? Kasi alam niyo, napansin ko mga pare, ang daming nanonood pero kukunti ang nakasubscribe. Ano na? Sa mga hindi nakasubscribe, ano na? Kailangan pa bang ipaalala yan sa inyo? Subscribe niyo na muna bago tayo magtuloy-tuloy, di ba? Para masaya tayong lahat. Okay. So baka ba'y kalagitnaan ng June, uumpisahan na natin ang ating masasabi nating kumbaga parang charity work. Okay? Palakpakan. Hanggang ngayon inaaral ko pa rin kung paano At syempre mga kababayan, mag-uumpisa muna tayo kung maaari dito lang sa NCR at kasi pag medyo malayo na, alanganin na tayo dyan. So sasadyain natin yan. One of these days ilalapag ko yung mga kailangan natin para dyan sa ating charity work. Okay? Okay ba yun? Okay ba yun? Hoy, huwag kayong baka mamaya may manghingi sa inyo ng pera. Hindi tayo manghingi ng pera, okay? Wala kayong perang ilalabas. Ang kailangan lang natin mag-subscribe kayo, mag-like, tsaka mag-share. Yan lang naman. Diba? Kasi syempre baka mamaya gamitin yung pangalan ko, gamitin tong channel natin Ay, si Paring RJ manghingi ng pera para dun sa charity work. Huwag ganun Huwag ganun. Baka mamaya mag-send kayo dyan tapos ako singilin nyo. Bahala kayo sa buhay nyo Sinabi ko na sa inyo na hindi ako yan. Okay? So ito na nga, pag-usapan na natin to para masaya na tayong lahat. Kasi yung impeachment ni BP Sara natutunog-tunogan natin o parang may resolution na kumakalat dyan sa Senado na hindi na nga magtutuloy. Kasi nga naman late na nga yung impeachment na pinasa dyan sa Senado. Tapos yung Kamara pa ang mga kongresista pa ang nagmamadali. Na akala mo ang Senado utusan nila. So kaya dito na si Cheese na parang medyo napasabi siya na parang kayo nasasanay na kayong dididigtahan nyo kaming mga senador Kung nagpapadikta kayo doon sa amon yung si Romualdez, huwag nyo kaming idamay. Parang ganun ang lumalabas. So, syempre, napikon yung mga aso. Kaya ngayon, tahulan na sila ng tahol. Okay? Sige, panoorin muna natin to para maintindihan nyo yung sinasabi ko. Alisan na natin muna yan dyan. Pumalag ang ilang kongresista sa patutsada ni Senate President Francis Escudero sa mga miyembro ng Kamara de Representantes. Ayon sa Senate Alam nyo, kasi yan si Cheese Escudero, naman yan maano lang siya magsalita. Alam nyo po, at hindi po talaga ako nagpapa, sa
dikta. Hindi po tayo, mataling haga ba? Malalim magsalita. Kumbaga ganon. Hindi naman yan basta-basta lang nagpapadikta sa mga, ewan ko doon kay Lisa, pero kasi di ba nga, parang nagmukha siyang waiter doon sa ginawa ni Madam Lisa Marcos na pinaghawak siya ng wine, tapos biglang kinuha ulit. Yung maligalig nating tawag diyan. Tawag sa kanya First Lady 'yun. Yung maligalig nating First Lady na hindi mo alam kung bakit ang likot-likot tuwing kung saan man siya mapunta. Pero mo yung na-meet nila yung Prime Minister ng anong tawag dito, ng Singapore. Tama ba? Singapore nga ba? Oh, Singapore. Likot siya ng likot, lingon ng lingon. Pati dun sa may Kamuning Station, ang likot niya, bulong ng bulong. Ano ka ba, te? So yan, hindi natin alam kung si Cheese is dun. Pero kumbaga pagdating naman dun sa mga, tayo hindi natin to minsan may mga statement to si Cheese na hindi okay sa atin Pero pag nakita naman nating okay, naman natin? Bigyan naman natin ng kumbaga palakpakan naman natin, di ba? Kasi itong mama na to, kahit papaano naman ito, nag-aano din to sa batas. Bumabase din to sa batas. Kaya nga lagi nananalo yan Kasi maayos din ang senador di ba? Okay? President, trabaho umano ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay House Speaker Martin Romualdez. Boom! Mga mambabatas, mga kongresista, sunod-sunuran daw kayo kay Ang trabaho nyo daw ay hindi gumawa ng ng batas o magpasa ng batas. Ang trabaho nyo daw maging sunod-sunuran daw kayo kay Romualdez. Paig ba kayo nun? Kumbaga sa salitang kalye, mga aso daw kayo ni Romualdez. Ano kayo ngayon? Pahiyak. Si kasi, si Cheese din si Escudero din minsan. Uy, grabe ka naman sa kanila. Ano masasabi nyo mga kongresista? Siyempre, magtatahulan na yan ngayon. Ugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi ganito ang trabaho ng Senado. Ginawa ni SP Escudero ang pahayag sa gitna ng mga issue ng antala sa impeachment proceeding. So ang sabi ni Escudero, yung trabaho daw ng mga kongresista maging sunod-sunuran kay Romualdez. At kitang-kita naman natin mga kababayan na ganun talaga ang nangyayari. Kasi bawat sabihin at gusto ni Romualdez, sunod sila ng sunod kahit alam nilang mali Totoo naman, alam nilang mali yan. Pero dahil nga utos ni Speaker, talaga namang gagawin nila ang lahat. Syempre, kapalit ang project. Di umano. At kapalit ang limpak-limpak na salapi, di umano. Di ba? Syempre, ikaw naman, susunod ka. Palag tayo dyan. Di ba? Tama. Ang mga kongresista tila nasasanay na ito yung banat niya. Diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto, klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Hindi pahiya. Hindi daw nila trabaho yan. Tapos ito, sumagot to si Brosas ba to? Ewan ko si Alin na to. Ang makabayan ang sunod-sunuran sa Speaker of the House. Huwag i-divert sa iba-iba pang mga issues, kundi sagutin na lang. Kailan ba impeachment trial? Bakit hindi sinisimulan? Oy, ate, tanga. Kaya alam nyo bang tumagal sa inyo? Ito, tanga-tanga talaga nito. Pasensya na, pero medyo may katangahan talaga tong mga na to dahil sa pamumulitika nila Biruin mo, sa kanila tumagal yung na yan, yung impeachment na yan. 'Di ba ang sabi, 10 days pag meron ng impeachment, ipapasa kagad yan sa Senado. Ngayon tumagal sa kanila ng 1 buwan.
Tapos, ngayon, mamadaliin nila yung Senado. Patapos na nga yung 19th Congress Magpapalit na nga ng 20th So, hindi na nga magtutuloy yan at hindi na maitatawid yan. Ngayon, ito nga yung ano na yan Ito nga yung, teka nga, hanapin ko dito. Ito yan ito yan. Sana ba yun? Teka lang Wait lang. Sa June 30 kasi, ang mangyayari niyan, stop na yung 19th Congress. So, ang sabi sa Constitution, functional dismissal by operation of the Constitution. Kahit walang i-declare o hindi i-declare ng Senado na dismissal of functional dismissal na yan by operation. Nasa Constitution yan. Tapos, ang mangyayari, sabi ni Senator Tolentino, naghanap daw siya ng word na carry over. Para nga naman, halimbawa, malipat yung, kumbaga, maipasa sa 20th Congress yung impeachment trial o impeachment case ni BP Sara. Wala daw ganyan, sabi ni Senator. Wala daw yan sa ligang batas, sabi ni Senator Tolentino. Okay? Ito, sabi niya pa, the 19th Congress cannot confer jurisdiction to 20th Congress. Ano bang ibig sabihin ng confer jurisdiction? Ito yan, confer jurisdiction means to grant a court the power or authority to hear and decide a particular case. It's about establishing the legal basis for the court to exercise the authority. Kumbaga parang magkakaroon ng special parang power para mailipat sa 20th Congress. Hindi nga daw pwede yan. Kasi ang bawat kongreso magkaiba yan. Halimbawa, 19th Congress, magkaiba na yan pagdating ng 28th Congress kasi lahat ng pending matters proceeding shall terminate upon the expiration of one Congress. Yun nga yung sinasabi natin na mag-e-expire na nga yan sa June 30. So wala na talaga. Lahat ng proceedings o yung mga nakapending na case niyan, hindi na magtutuloy yan sa 20th Congress kasi bago na nga. Ayan ang hindi maintindihan ng mga to. Alam ko alam nila yan, pero hindi nila iniintindi. Sinagets nyo ba mga pare? Yun lang naman. Alam kong alam nila yan, pero hindi nila iniintindihan mga ganyang bagay. Kasi nasa Constitution yan So, pag walang nakalagay na sinasabi natin na parang pag-transfer o masasabi natin carry over from 19th Congress to 20th Congress, wala sa Constitution, hindi matutuloy yan. Kasi wala sa Constitution. Ang Constitution nga, ayan ang pinaka, parang supreme, ayan ang pinakamataas na sumusunod sa lahat ng batas. Ano ba kayo? Ano bang ginagawa nyo dyan sa kamera? Puro lang kayo bunganga. Puro lang kayo kung ano-anong pinagagawa nyo dyan. O ginagawa nyo lang business yan. Diba? Ang linaw-linaw. Alam nga naman magsinungaling si Senator Tolentino patungkol dyan. At ilang araw na lang kasi ang mangyayari, kumbaga bago magpalit, parang kahit sabihin na natin na sinimulan ng June 2, kasi yan nga yung sinisigaw nila, dapat simulan na yan, hindi na nga pwede kasi ang pasok na lang yata parang magiging hanggang 15 June 15, so parang 10 days na lang o 2 linggo ang mangyayari sa hearing na yan. Madami pang proseso na mangyayari. Papakinggan pa yung kabilang panig, papakinggan yung magkabilang panig, marami pa magsasalita dyan. Kaya ang mangyayari dyan, ang term nga natin dyan, parang magiging hilaw yung impeachment hearing. Gusto nga nating matuloy yan kasi parang nga naman lumabas na yung katotohanan sa mga katarantaduhan ng mga to Diba? After niyan, masimulan yung mga, yung impeachment hearing na yan, tapos lumabas yung katotohanan. Ngayon, yung mga confidential fund naman ng mga animal na to ang kalikuti natin. Yun nga sanang magandang mangyari pero dahil nga sabi ng sa Constitution, hindi nga po pwedeng tumawid dyan. At parang kapos na nga talaga. So, magiging
parang hilaw na nga ang mangyayari. Parang pinilit lang nila para lang magmukha talagang si VP Sara magmukha talagang pangit yung imahe niya para medyo siguro bumaba o dahil gigil na gigil silang matanggal niyan si VP Sara kasi nga wala silang kapag-apag-asa sa 2028 election. Kasi imposibleng pag dinaya pa si VP Sara sa 2028 election, imposible. Kaya ang gusto nila matanggal para pumasok yung mga trip nila, yung mga boss nila, gaya niya ni Romualdez. Kaya wala talagang pag-asa. Tapos may sumusulpot pang isa, si Leni Robredo at saka yung sino ba to? Si Hontiveros, di ba? Sila ang nagsisigaw-sigawan diyan eh. Kasi gusto nilang pumosisyon sa 2028. At yung pangarap nila maging presidente. Yan ang totoo diyan. Oh. Dinidiktahan po ba kayo ni Speaker? Never po. Ako sa parte ko, bihirang-bihira kami magkita ni Speaker. Actually, nakita kami. Hindi ka naman didiktahan ng pupuntahan ka eh. May mag-uutusan niyang ano ka ba? Ewan ko sa inyo. Ni Speaker dito lang po sa plenary. Never po kami nagkakausap ng personal. Samantala, giit naman ni Bataan 1st District Representative Geraldine Roman, hindi ang House of Representatives ang nagdidikta sa Senado kaugnay ng impeachment case laban kay VP Sara. I think kung meron mang nagdidikta sa Senado, ito ang ating saligang batas. May papasabi-sabi pa kayong saligang batas. Hindi nyo nga alam kung ano yung sinasabi doon. Sa inyo nga tumagal eh. Yun ang problema eh. Sa inyo tumagal. Dapat yan ipapasa, I think 10 days yata bago kailangan ipasa na kagad. Ito pa ang sige, kung saligang batas ang sinasabi mo ate kuya, hindi ko alam kung ano ka. Ito nga saligang batas. Ang sabi nga ang sinasabi nga dyan, dapat i-hearing muna yung unang impeachment bago yung pang-apat. Ang ginawa nyo, nilagpasan nyo yung 3. Tsaka, ewan ko, nag-file kagad kayo ng 4 na impeachment. Pinush nyo ng pinush. Ang weirdo nga dahil pang-apat kagad yung yung parang pang-apat na yung nag-move na yung dumiretsong impeachment yung mga una hindi nyo muna hiniring o hindi nyo muna tiningnan. 'Di ba? Doon pa lang sablay na kayo tapos yung pagpasa nyo pa ng masasabi natin na impeachment sa Senado o yung case sa Senado ang tagal, umabot ng 1 buwan. Kung hindi ako nagkakamali, 2 buwan yata, 1 buwan, basta mga ganun. Umabot pa ng tapos ngayon magmamadali kayo? Sa inyo tumagal? Minadali nyo na nga yung pirma-pirma na impeachment para impeachment ni VP Sara kahit kaduda-duda yung ginawa nyo. Hindi parang, pirma na kayo dyan, huwag nyo nang basahin yan. Ang bahala sa inyo. Ganun lang ang style nyo. Pasaligang batas pa kayo, hindi naman kayo nasunod. Kami mga mambabatas ay hindi kami tatalima sa saligang batas, ewan ko na lang kung ano nangyayari sa ating bansa. Hindi kayo tatalima, hindi nga kayo nasunod. Wala namang reaksyon ng tanggapan ni Speaker Romualdez sa pahayag ni Senate President Escudero. Subalit na una na nitong sinabi na ipinauubaya na sa Senado kung anong kahihinatnan ng reklamong impeachment na inihain ng Kamara. Kunyari, mabait siya dito. Diba? Kunyari, mabait naman siya. Pinapabayaan ko na yan sa Senado. Hinahayaan ko na lang dyan. Pero yung mga aso niya, tahol ng tahol. Ang lalabas ngayon, siya ang mabait. Ako, ayoko na yan. Pero yung mga aso ko. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Yan na. Okay? Okay, bye-bye. So yun na nga, parang ewan ko kay Romualdez kasi matuso tong tao na to kunyari ayaw niya pero ang mga tao niya pinupush. So ganun lang yan. Kung hindi kayo makikinig sa mga senador na talagang masasabi natin na may pinag-aralan at abogado, ewan ko na lang sa inyo.
Kasi si Escudero, abogado yan. Si Tolentino, abogado yan. O bakit hindi nyo papakinggan? Sa tingin nyo lalabag yan? At hindi pag-aaralan bago sila magsalita? Si Coco Pimentel, sigaw din ang sigaw dyan. Ewan ko dyan. Sabi nga ni Pangulong Duterte, kung buhay yung tatay niyan, may ano din eh. May konti din eh. Biruin mo, sigaw sila ng sigaw patungkol dyan sa impeachment ni BP Sara. Sila Hontiveros, yung mga ano na yan, yung ibang senador. Diba? Yan sino to? Si Coco Pimentel. Pero nung sa GAA at saka sa BICAM, tahimik lang sila. O bakit, sir? Bakit tahimik kayo pagdating sa budget ng Pilipinas pag tinatarantado yung yung budget ng Pilipinas? Pero pagdating dito sa mga pamumulitika, talagang sigaw kayo ng sigaw. Pati yan sa mga kamara na yan, mga kongresista, bakit blanco yung BICAM report na yan? Sige, ang pinakamahalaga pag-usapan, hindi yung impeachment. Kasi wala na yan, hindi na yan. Tsaka, alam nyo naman, di ba, ang nakapaloob sa impeachment ay wala ng tiwala ang mga Pilipino o wala ng yung trust sa isang, kaya may impeach dahil nawala na yung tiwala dun sa isang public servant. Hindi naman, tingnan nyo nga yung trust rating ni BP Sara, mga tanga. Dapat si Marcos ang ang presidente ang ma-impeach kasi ang trust rating ng presidente 21 na lang yata. Baka nga 40 na lang yan eh. 20, 21, basta mga ganun eh. Ang trust rating ni BP Sara 50%. Tapos yan pa ang gusto nyo ma-impeach? Mga bobo ba kayo? Hindi, para kayong dapat kayong sinasabihan ni Gado na mga bobo eh. Mga bobo! Diba? Ganun, doon pa lang, makikita nyo na sablay talaga yung pinagagawa nyo. Ewan ko sa inyo, talaga namang pag pera ang sorry. Pag may nakalatag talagang pera, di umano talaga namang kahit sigaw-sigawan talaga itong mga animal na to eh. At least nakita na natin mga kababayan, mga pare, yung gusto nating patungkol dito sa impeachment na hindi na nga magtutuloy yan. Gusto nga natin matuloy eh. Para magkaalaman eh. Pero nga sinasabi ng mga senador na to, especially si Chis Escudero at si Senator Tolentino, hindi na nga magtutuloy yan. Dahil hindi nga, kulang na sa oras at hindi nga maitatawid yan sa 20th Congress. Kung gusto nyo mag-file ulit kayo ng impeachment, magreklamo ulit kayo. Parang parang 1 year daw bago ulit mag-file ng impeachment. So kaya galit na galit 'tong mga aso na 'to. Diba? Yun lang 'yan. Gusto nga nating matuloy, wala talaga Ayaw ng panahon, ayaw ng batas na ang nagsasabi na hindi na pwedeng maituloy yan sa 20th Congress. Ewan ko kung paano nila babalikuin yan. Pero parang hindi Kasi may mga senador na nasa Senado ng nasa Senado na ang bola. Kaya sila na magdedesisyon dyan. Parang palagay ko, inaasar pa na ito ni Chis Escudero tong mga animal na to. Kasi nga, sunod-sunuran kay Speaker. So, inaasar niya palalo. Hindi magtutuloy na yan sa amin. Alam naman nilang na hindi na magtutuloy, pero inaasar pa niya. Kung trabaho nyo, sunod-sunuran kayo kay Speaker, sa Senado, hindi ganyan. So, parang pinapahiya niya. Dapat nga. Alam nyo, tanggalin na dapat yung party list system na yan. Mas maganda pa. Tapos yung mga kongresista, yung every every parang district magkaroon ng representative. Mas maganda pa yun para alam natin kung saan talaga tayo lalapit. Palapitan mo ba yung mga yung mga party list na yan? Lumalabas lang yan pag pag election pagdating ng pagtas ng election wala na. Bahala na kayo kasi kikita na naman kami. Salamat sa boto nyo. Wala na kaming pakialam sa inyo. Ganon. Para mga ibang din, para mga ibang politiko din. Pagkatapos nyong iboto mawawala na lang ng parang bula.
Mawawala ng 3 years, mawawala ng 6 years. Yan. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Palakpakan. At alam ko na bad trip kayong lahat. Sabay-sabay tayong mabad trip. Anyway, maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo to. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at